Samantala, maglalaan ng mas malaking pondo ang Department of Agriculture para sa Rice for All program ng pamahalaan at para sa suporta sa mga magsasaka. Alamin natin ang sentro ng balitang yan kay Vel Custodio live. Vel? Kenneth Luisa, bumaba ang nakararana sa involuntary hunger rate sa pamilyang Pilipino sa ikalawang kwarta ng taon, batay sa hulitala ng Social Weather Station sitong Hulyo. Mula sa 20% involuntary hunger rate nitong Abril, bumaba sa 16.1% ang naitalang involuntary hunger rate nitong Hulyo. Pangunahing dahilan nito ang mas mababang presyo at madaling akses sa pagkain, lalo na sa pag-stabilize sa presyo ng bigas. Bagamat bumaba ang involuntary hunger, hindi pa rin mawawala ang diskarte ng Pinoy sa pamimili sa palengke, lalo na ang working mom na si Joanna na may 10 miyembro ng pamilya. Inaalam ko muna yung price per month or per week. Tapos doon ko po nililista. May nabibili po na mga hiniwa na yung mga ganun per kilo. Sa ngayon, ang mga sumusunod ang stable ang presyo ng bigas dito sa NCR. Dumami na rin ang food assistance program, kagaya ng kadiwa ng Pangulo kung saan ipinatutupad din ang 20 bigas meron na program at mas abot kayang presyo ng gulay at prutas. Tinitignan ang epekto din ng pagbaba ng involuntary hunger ang pagbangon mula sa epekto ng El Nino noong nakarang taon, pagtaas sa employment rate at paghupa ng krisis sa Middle East. Samantala, naglaan naman ang Department of Agriculture ng 10 billion pesos para sa Rice for All program sa 2026 National Expenditure Program. Kabilang dito ang proposed budget para sa 20 bigas, meron na. Itinaas din ng DA ang pondo para sa National Rice Program kung saan kabilang dito ang pondo para sa mga pataba at binhi. Alinsunod ang mga planong ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa food security. Para naman sa mga balak mamalengke, mamasyal o magsimba, abay maluwag ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng EDSA Balintawak at maaliwalas din ang panahon sa mga oras sa ito. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Vel Custodio.